Ano bang nangyayari dyan sa mga anak mo? Napahawak si Shaira sa kanyang noo habang umupo siya sa kandungan ng asawa niya si Gian. Wala namang problema sa mga anak natin, wife. Sagot nito habang niyakap ang bewang ni Shaira. Anong wala? Akala mo talaga wala akong alam sa mga pinagagagawa nila? Lalo na si Elmo. Wife, malaki na sila. Isa pa, hindi ba ikaw na rin ang may sabi na hayaan natin si Elmo para maging matured ng isip nito? Oo nga, Gian. Pero hindi ko naman sinabi nga hayaan natin siya na pabayaan na lang ang kanyang kumpanya. Alam mo na ito ang pinakamahalaga sa akin. Gusto kong makita na nasa top pa rin sila. Katulad natin. Pero wife, ayaw mo bang masunahin niya ang pamilya niya? Napapikit si Shaira sa kanyang mga mata dahil sa sinabi ni Gian. Tama ka, ayaw ko rin naman na tumanda siyang mag-isa. Pero sa tingin mo ba, mahuhulog sa kanya si Ashley? Hindi kaya tayo nagkamali sa pagpili sa kanya, Gian? Tingnan natin, wala namang imposible. Lalo na't mukha namang mahal ni Ashley ang anak natin. Naguguluhan talaga ako sa mga ugali nila. Gano'n naman kasi kayong mga babae. Iisa lang ang ugali nyo. Ngiting wika ni Gian, kaya masama siyang tinignan ng kanyang asawa. Shaira, sabay silang napalingon habang papasok si Agatha at Riva. Ano ba naman yung pinaggagawa nyo? Hiling na wika ni Riva. Mukha mo, akala mo naman hindi ka rin sweet sa kapatid ko. Singhal ni Shaira sa kanya, kaya natawa si Agatha. Bakit ba pinapahirapan mo si Elmo? Tanong ni Agatha habang umupo ito sa sofa, habang tumayo naman si Shaira sa kandungan ni Gian. Ayan ka na naman ate, masyado mo namang binibaby si Elmo. Hindi ko siya binibaby, alam mo naawa lang ako sa bata. Hindi mo lang alam kung gaano siya katroma. Malakas na natawa si Shaira dahil sa sinabi ni Agatha sa kanya, kaya napakunot ang noo ni Agatha. Huwag mo nga akong patawanin, Shaira. Kasi nakakatawang sinasabi mo ate. Alam mo naman na matapang si Elmo at hindi siya basta-basta nalang iiyak. Isa pa, tuso rin ng batang yun ate. Seryosong wika ni Shaira. Natawa talaga ako nung sinabi niya na aswang ang asawa niya. Hindi ba ganun din ang ginawa mo sa asawa mo noon? Napakunot ang noon ni Shaira dahil sa tanong ni Riva. Tumigil ka nga. Asik niya rito kaya natawa to. Pero bakit ba kasi si Ashley lang napili mo para kay Elmo? Nakitaan ko siya ng potensyal. Nasa bahay pa lang siya ni Mommy. Alam ko nakakaiba siya. Ngiting wika ni Shaira kay Agatha. Alam mo rin bang lihim niya? Tanong ni Agatha sa kanya. Kaya napatingin sa kanya si Shaira. Alam ko ate, at hinihintay ko lang na sa Elmo mismo makakaalam nito. Tama wife, hayaan mo na muna sila. Kaya sana ate, huwag mo na silang unahan pa. Tumango si Agatha sa kanyang kapatid. Ano naman ang balak niyo kay Elton? Tanong ni Riva kaya napahinga ng malalim si Gian. Matalino si Elton. Alam ko na kaya niyang i-handle ang batang yun. Problemado na wika ni Gian. Kaya hinawakan ni Shaira ang kamay nito. Huwag kang mag-alala, matutulungan siya ni Elton. Ngiting wika nito sa kanya. Hindi pa ba tayo aalis? Tanong ni Riva kaya tumayo na si Agatha, Shaira at Gian. Paano palang mga bata? Hindi ba natin sila isasama? Tanong ni Gian. Alam mo naman na mahirap din hagilapin ng anak mong babae. Napangiti si Gian sa asawa niya dahil sa sinabi nito sa kanya. Mana talaga siya sa'yo. Che, si Jay at Jason ate, tanong ni Shaira. Naiinis talaga ako sa dalawang yun. Nilingon siya ni Riva at hinaplos ang balikat. Asawa ko, alam mo naman na mga lalaki ang mga anak mo. Bakit? Ano bang ginawa ng dalawa? Ano pa nga ba naging katulad na kay Elmo dahil kay Daddy? Napahalakak naman si Gian dahil sa sinabi ni Agatha sa kanya. Normal lang yan, mga lalaki rin ang mga anak mo. Bakit kasi hindi mo na lang sila hanapan na mapapangasawa? Tanong ni Gian sa kanya. Ayaw kong pangunahan sila, gusto ko sila mismong pipili ng babaeng mamahalin nila. Napatango si Gian dahil sa sinabi ni Agatha. Bakit ang tagal nyo? Kunot noon na tanong ni Hailey sa mga anak niya habang humalik sila sa pisngi ng kanilang ina. Ang mga bata, tanong niya habang tumingin sa likuran nila. Hindi muna sila sumagot at tumalik na muna kay Migs. Alam mo naman ang mga apo mo, Mommy. Mana sa'yo. Shaira.
Natawa si Shaira dahil sa pagsigaw ni Hailey. Si Elmo, sinaktan niya siya ng husto. Mom, ayos lang si Elmo. Huwag ka na mag-alala. Baka nagtampo ng batang yun sa akin. Bakit ba kasi nilalayo niyo siya? Mom, para sa kanya rin yun. Gusto ko sanang makita ng mga... Mommy, hayaan mo na muna sila. Wika ni Shaira kaya napatango si Hailey. Ang mga anak mo, hindi sila busy pero hindi man lang nila ako naisipang dalawin. Nagtatampo na tanong nito kay Agatha. Isa pang mga yun, ma'am. Sakit din sa ulo. Bakit kasi hindi niyo dagdagan? Namilog ang mga mata ni Agatha dahil sa sinabi ng kanyang ina. Mommy naman, nakakahiya na kayang mabuntis. Anong nakakahiya? Bata pa kayo, pwede pa kayong mag-anak. Pati ba ako, mommy? Natatawang wika ni Shaira kaya nailing ang kanyang ina. Tawagin niyo ng daddy niyo at ang mga asawa niyo para makakain na tayo. Wika ni Hailey sa kanila. Matapos nilang kumain na napatingin si Shaira sa phone niya dahil tumunog ito. Sino bang tumatawag? Tanong ni Gian sa kanya kaya pinakita niyang screen ng kanyang phone. Ano problema? Tanong niya nang sagutin ang tawag. Ganun ba? Ako nang bahala. Sagot ni Shaira at binaba ang phone niya. Bakit daw? Alam na niya. Napangiti si Gian habang naiiling. Tawagan mo nga si Ali, Shaira. Gusto kong pumunta siya dito. Wika ni Hailey sa kanya. Sige, mommy, pero bakit mo ba siya pinayagan na sa probinsya tumira, mom? Tanong ni Shaira sa kanyang ina. Dahil sa kanya nagpaalam ang anak niyang si Ali. Alam kasi nito na hindi siya papayagan ni Shaira kung dito siya magpapaalam. Lalo na at mahilig nitong takasan ng mga bodyguard niya. Anak, mas makakabuntiri sa kanya yun. Sagot ni Hailey sa kanya habang naiiling si Shaira. Bakit ang bilis niyo lang umuwi? Tanong ni Migs. Dad, kailangan namin na umuwi. Alam mo naman ang mga apo niyo. Sagot ni Shaira. Sa inyo lang din naman nagmamanang mga yon. Kuhang-kuha ng mga anak niyo mga katigasan ng mga ulo niyo. Natatawa na wika ni Migs sa dalawang anak niya. Dad, alam niyo naman na mabait ako at lagi ko kayong sinusunod. Wika ni Agatha. Naku, isa ka pa. Akala mo naman hindi ko alam na nagwawala ka sa kwarto mo kapag hindi mo nagustuhan ng mga gusto ko noon para sa'yo. Natawa si Agatha dahil sa sinabi ng kanyang ama. Ang akala niya noon ay wala itong pakialam sa kanya. Akala ko hindi mo yun alam, Dad. Anong hindi? Akala mo lang yun. Alam mo naman na mahal ko kayo. Bakit kasali ako? Hindi naman kita kasama nun. Shaira. Napatingin si Shaira dahil sa itsura ng kanyang ama. Nang makauwi sila ay kaagad na umuwi si Agatha at Riva sa bahay nila habang naisipan ni Shaira at Gian na puntahan si Ali. Hindi kasi nito sinasagot ang tawag nila kanina. Nasaan ang anak mo? Tanong ni Shaira kay Gian dahil alam nito ang location ni Ali. May nilagay kasi sila na device sa kwintas nito para malaman nila kung nasan to. Lalo na't lagi itong tinatakasan ng mga bodyguard. Ano bang ginagawa ng anak natin sa plaza? Plaza? Oo, naroon ang location niya. Sagot ni Gian kay Shaira. Agad nilang pinuntahan ang kinaroroonan ni Ali at nang makababa sa kotse si Shaira ay napangiti agad ito nang makitang anak niya. Pero nawalang ngiti sa kanyang labi nang makitang pagsampal ng isang babae sa pisngi ni Ali. Ali! Sigaw ni Shaira kaya napalingon to sa kanya. Napatingin din ang babae na nagsampal kay Ali. Mommy! Malawak na ngumiti si Ali sa kanyang ina. Ngumiti naman si Shaira sa kanya at nang harapin niyang babae bigla niyang binali ang kamay nito. Humiyaw ng malakas ang babae dahil sa sakit at nang lumapit ang ilang lalaki na nasa paligid ay hinarang agad sila ng mga tauhan ni Gian at tinutukan ng baril. Ang lakas ng loob mong sampalin ng anak ko! Galit na sigaw ni Shaira habang gulat at nasasaktan pa rin ng babae na tumingin sa kanya. Ah, anong anak? Anong ibig niyo sabihin? Anak niyo ang hampas lupa na... Muling napabaling ang mukha niya sa muling pagsampal sa kanyang pisngi ni Shaira. Tinatawag mong hampas lupang anak ko? Bakit sino ka ba sa tingin mo? Muling sigaw ni Shaira habang mas lalo pang napahiyaw ang babae. Hindi mo ba alam na anak ako ng mayor? Iyak na sigaw ng babae habang malakas na napahalakak si Shaira sa kanya. Mayor? Nakakatawa! Hiling na wika ni Shaira sa kanya. Pero napalingon sila nang may dumating na mga pulis. Daddy! Malakas na sigaw muli ng babae kaya napakunot ang noon ni Shaira.
Siya pala ang magaling mong ama, wika ni Shaira habang masamang tinignan ang isang lalaki na galit na naglalakad papunta sa kanila. Anong ginagawa mo sa anak ko? Galit na tanong nito habang hinarap si Shaira at Gian. Hindi niyo ba ako nakikilala? Bitawan mong anak ko. Muling sigaw nito pero tinawanan lang to ni Shaira. Sa tingin mo natatakot ako sa'yo? Isa pa, wala akong pakialam kung sino ka. Patayin niyo siya! Malakas na sigaw ni Shaira, kaya gulat nung napatingin sa mga baril na nakatutok sa kanya. Ah, anong ginagawa niyo? Daddy! Iyak na wika ng babae. Wife! Napalingon si Shaira kay Gian habang nilapitan siya nito. Bakit kailangan mo siyang ipapatay? Yan lang naman ang nanakit sa anak natin, kaya mas maganda kung siya na lang ang patayin natin. Namilog ang mga mata ng babae dahil sa narinig niya. Huwag po, parang awa niyo na, patawarin niyo na po ako. Ali, patawarin mo ko, hindi ko naman Malakas siyang sinampal ni Ali, kaya hindi siya natapos ang sasabihin niya. Kulang pa yan sa ginawa mo sa akin. Anong gusto mong gawin ko sa kanya, anak? Tanong ni Shaira sa anak niya. Kulang pa yan sa ginawa mo sa akin. Gusto kong putulan niyo siya ng isang kamay, mommy. Ali, wag! Sigaw ka nito kaya agad tinawag ng kanyang amang mga pulis na kasama niya para ipadakip ang mga tao na nakit sa anak niya. Subukan niyong humakbang at patay kayong lahat, wika ni Gian kaya natigilan ng mga pulis. Sa tingin mo nagbibiro ako? Alam mo bang iniingatan ko yung anak ko, tapos makikita lang namin na sinaktan ng anak mo? Galit na wika ni Gian. Sino ba talaga kayo? Patawarin niyo na anak ko. Ama ka rin, kaya alam mo kung anong nararamdaman ko ngayon. Habang nakatingin sa anak ko na nasasaktan. Napatingin si Gian sa babae, kaya nilapitan niyang kanyang asawa at pinabitawan ng babae. Dad, gusto ko nga putulin ang isang braso niya. Maktol na wika ni Ali. Huwag kang mag-alala anak, simula ngayon sisiguraduhin ko na sa basura sila pupulutin. Umalis na kayo, malakas na sigaw ni Gian. Kaya dali-dali na kinuha ng ama niya ang babae at sinakay ito sa kotse. Dad, bakit ka pumayag na pakawalan yon? Inis na wika ni Ali, habang masama naman na tinignan ni Shaira ang asawa niya. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Sa basura sila pupulutin. Wika ni Gian at niyakap ang anak niya. Sa susunod, huwag mo nang takasan ng mga bodyguard mo. Tumango si Ali sa kanyang ama habang yumakap ito ng mahigpit sa bewang ng kanyang ama. Tulala naman na nakatingin ng isang lalaki sa kanila. Hindi niya akalain na totoong mayaman si Ali. Nang makarating sila sa hotel ay kaagad numupo si Ali sa sofa. Ano palang ginagawa niyo dito, mommy, daddy? May gana ka pa talagang tanungin kami niyan pagkatapos na nasaksihan namin kanina. Mommy, hindi naman po ako nasaktan kaya ayos lang yon. At pumayag ka naman na basta-basta ka nalang saktan ng ibang tao. Ali, baka nakalimutan mo na isa kang wang kaya walang pwedeng manakit sa'yo anak. Wika ni Shaira habang hinaplos ang pisngi ng anak niya. Belsur din siya. Sabat ni Gian kaya napangiti si Ali. Habang naiiling si Shaira, ayaw pa ni Ali na umuwi dahil mas gusto niyang na magstay sa lugar. Lalo na't napalago na nilang kanilang hotel at butik. Hindi niya rin sinabi sa kanyang mga magulang ang ginawa niyang pagpapanggap bilang isang mahirap dahil alam niya na magagalit sila ng husto. Ali, napalingon si Ali at nakitang lalaking nakatayo sa may elevator. Napakunot ang noon ni Ali habang nilapitan ng lalaki. Ano kailangan mo, Alvin? Tanong niya dito habang napatingin siya sa kanyang kamay na hinawakan ng binata. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi ko naman sinasadya ang ginawa ko sa'yo. Natawa si Ali dahil sa kanyang sinabi. Hindi, matapos mo kong ikahiya at pagtawanan. Ngayon sasabihin mong hindi mo sinadya. Ali, nadala lang ako kay Yvette kung ganun. Bakit hindi kayo magsama? Ali, nakikiusap ako sa'yo. Alam ko naman na mahal mo ko at kaya mo pa rin akong patawarin. Mabilis na binawi ni Ali ang kamay niya at hawak na lalaki. Hindi mo na kaya pang bilugin ang ulo ko, Alvin, kaya umalis ka na. Sigaw niya dito, kaya galit na napatitig sa kanyang lalaki. Sa tingin mo, ganun lang kadali yon? Mali ka, walang pwedeng umangkin sa'yo, Ali. Dahil akin ka lang. Malakas na sigaw nito kaya hindi maiwasan ni Ali na makaramdam ng takot. Minahal niya noon si Alvin dahil lang akala niya iba ito sa lahat ng lalaki. Akala niya tanggap siya nito bilang isang mahirap. Pero mali pala siya dahil pinagpalit siya nito kay Yvette.
May problema ba anak? Napalingon si Ali sa kanyang ama't agad na umiling. Wala po daddy. Ngiting wika niya rito habang inakbayan siya ni Gian papasok sa hotel. Mommy, ayaw ko pa nga na umuwi. Alam mo hindi pwede Ali dahil galit na galit ng lola niyo at alam mo na sa amin yung nagagalit. Alam mo bang pinapagawa na nga niya kami ng kapatid mo? Natigilan si Ali dahil sa narinig niya mula sa kanyang ina. Ew, mami naman. Bakit anak? Anong masama kung bigyan namin kayo ng kapatid? Daddy, nakakadiri naman kayo. Manahimik ka nga, inis na wika ni Shaira sa anak niya. Ang laki na kaya namin, tapos sila kuya may mga asawa na rin. Anong sila? Si Elmo pa lang, wika ni Shaira. Oo nga, pero malapit na rin naman si Kuya Elton. Hindi ba daddy? At naghanap ka pa talaga ng kakampi. Iling na wika ni Shaira. Matapos silang kumain ay tinabihan ni Gian si Ali para makatulog. Ganito kasi ito kapag nasa paligid ang kanyang ama. Hindi natutulog hanggat hindi ito katabi. Naisipan naman ni Shaira ang lumabas para titingin ng pagkain. Nagsasawa kasi siya sa mga pagkain sa hotel nila. Natigilan si Shaira at napakunot ang noon niya nang mapansin ng isang anino. Hindi kalayuan sa kwarto nila. Tingin niya ay nagmamasid dito sa kanila, kaya agad niyang pinuntahan ang pinanggalingan ng anino. Ano kailangan mo? Tanong niya sa lalaki na nakatayo at kita niya naman sa mukha nitong pagkagulat. Napakunot ang noon ni Shaira nang mabilis tong tumakbo papunta sa exit. Napatitig lang si Shaira sa dinaanan ng lalaki at muling pumasok sa loob ng kanilang unit. May problema ba? Tanong ni Gian sa kanya habang tumango si Shaira. Napatitig din siya sa anak niya na mahimbing na natutulog. Anong problema? Tanong ni Gian habang sinara nitong pinto ng kwarto kung saan natutulog si Ali. Pumunta sila sa sala at doon nag-usap. Tawagan ng mga tauhan natin. May ipapagawa ako. Wika ni Shaira kaya kinuha ni Gian ang phone niya. Hindi makapaniwala si Elmo na patungo sa kataping bahay nilang tunnel na nasa ilalim ng kanilang bahay. Marahil ay may tauhan siya sa loob ng bahay niyo. Wika ni Elton sa kanya. Tama ka bro, dahil ang bilis nilang nilinis ang bahay na to. Wika ni Elmo habang napatingin sa labas. Kahit kasi isang gamit ay wala silang nakita. Teka lang, napatitig si Elton sa kanya. Bakit? Yung bata. Bata? Anong bata? Naalala ko na yung batang tumawag sa kanya ng mama. Lalong napakunot ang noon ni Elton dahil sa sinabi ni Elmo sa kanya. Ang gulo mo naman kausap bro. Tamang hinala ko, may anak nga si Kate. Dahil yung bata na tumawag ng mama sa kanya ay dito banda ko'y nakita. Shit, kaya pala siya tinawag na mama nito. Ang tanga ko talaga. Pero bakit wala tayong mahanap na record ni Kate? Hindi ko alam bro, posible na may tumulong sa kanya. Kung ganon sino? Tanong ni Elton. Napatingin naman siya sa phone niya nang marinig ang tunog nito. Yes mom, sagot niya sa kanyang phone habang busy pa rin si Elmo sa pag-ikot sa bahay. Ngayon na ba mom? Kasama ko kasi si Elmo. Okay ma'am, bye, I love you. Binaba ni Elton ang phone niya at tumingin to kay Elmo. Pinapapunta ako ni mommy sa probinsya. Napakunot naman ang noon ni Elmo dahil sa kanyang narinig. Pero bakit? Diba tutulungan mo pa ako? Gusto mo bang mapagalitan ako ni mommy? Umiling si Elmo sa kanya. Mabilis lang naman ako doon. Ito, tawagan mo siya. Napatingin si Elmo sa papel na binigay ni Elton sa kanya. Magaling siyang maghanap sa mga taong nawawala. Pwede mo siyang kausapin. Wika ni Elton at kaagad na tinalikuran si Elmo. Kinuha niya agad ang phone niya at tinawagan ang number na ibinigay ni Elton sa kanya. Gustong-gusto na niyang makita si Kate dahil marami siyang gustong itanong dito. Interesado rin si Elmo na malaman kung sinong ama sa anak ni Kate. Hindi niya rin mapigilang makaramdam ng pandidiri kay Kate dahil sa nalaman niya. Dahil lahat ng kinakama niya ay mga dalaga at wala pang anak. Shit, pero masarap pa rin naman siya. Wika niya sa kanyang sarili matapos niyang makausap ang tauhan ni Elton. Muling bumalik si Elmo sa bahay nila at pinalis ang lahat ng mga katulong dahil wala siyang nakuhang sagot mula sa kanila. Alam niya na may nagmamasid sa lahat ng ginagawa niya sa loob ng bahay dahil hindi malalaman ni Kate ang ginawa nilang pagbubukas sa tunnel kung walang nagsasabi sa kanya. Nang makaalis ang kanilang mga katulong ay tanging tauhan na lang niya ang naiwan. Tumawag na rin siya sa isang agency dahil kailangan niya ng mga bagong katulong. Sir, para sa inyo raw po. Napatingin siya sa isang envelope na hawak ng tauhan niya. Buksan mo.
Utos niya dito kaya kagad nitong binuksan ang envelope at binigay sa kanya. Napakunot ang noon ni Elmo matapos niyang makitang laman ng envelope. Dam, sa tingin niya ba palalayain ko siya? Inis na wika niya habang pinunit ang papel. Muli niyang tinawagan ang tauhan ni Elton dahil gusto niya nang makita si Kate. Anong sinabi mo? Umuwi siya sa kanila? Opo sir, sagot ng tauhan ni Elton sa kanya. Kaya kagad niyang pinatay ang tawag. Ang bilis niya palang nakauwi. Ihanda niyang private plane. Utos ni Elmo sa kanyang tauhan. Sir, gamit po ni Sir Elton ang private plane niyo dahil inaayos pa po niyang sa kanya. Ano? Bakit hindi niyo kaagad sinabi? Inis na wika ni Elmo. Ihanda niyong mga sasakyan. Galit na sigaw niya dahil gusto niya na sanang mabilis siyang makarating sa lugar ng mga magulang ni Kate. Pero dahil sasakyan ang gamit niya, posibleng aabutin siya ng umaga bago makarating sa kanila. Kayo nang bahala dito, wika niya sa ibang tauhan niya bago siya sumakay sa kanyang sasakyan. Humanda ka sa akin, Kate, dahil gagawin kong hostage ang anak mo. Hindi makatulog si Elmo habang binabaybay nilang daan papunta kay Kate. Huminto ka muna. Utos niya sa kanyang driver na may makita siyang isang fast food chain. Nang maihinto ang kotse ay nauna nang lumabas ang driver niya at binuksan itong pinto sa front seat. Nauna naman na pumasok ang mga tauhan ni Elmo sa loob at kagad din siyang sumunod. Nakaramdam kasi siya ng gutom dahil naalala niya na hindi pa siya kumain simula kanina. Sobrang busy siya sa kakaisip sa tunnel at sa bahay na karugtong nito. Napatingin si Elmo sa isang bata na bumangga sa kanya. Tutulungan niya na sana ito na tumayo pero may dalawang batang lalaki na tumulong dito. Tinuro naman siya ng batang babae habang nilabas nito ang kanyang dila. Napakunot ang noon ni Elmo dahil sa ginawa ng bata sa kanya. Maldita ka ha? Sa tingin mo ba magpapatalo ako sa'yo? Umupo si Elmo malapit sa mesa kung saan kumain ng mga bata. Nang lumingon ang batang babae sa kanya ay inaway niya to. Napasimangot ang bata nang ilabas ni Elmo ang dila niya habang ang mga kamay niya ay nasa ulo niya. Parang bata na inaway niya ito at pinapainggit sa ice cream na hawak niya. Kita niya naman ang pagtulo ng laway ng bata kaya lihim siyang natutuwa. Binuklat ng bata ang kanyang kamay at tiningi ang kanyang ice cream. Pero binilatan lang ito ni Elmo. Malakas na umiyak ang bata kaya lalo siyang napangiti. Napalingon naman sa kanya ang dalawang batang lalaking kasama ng batang inaway niya. Kaya kagad niyang itinaas ang kanyang kamao. Ano, papalag kayo? Titirisin ko kayo. Wika niya sa dalawang batang lalaki. Kaya malakas din tong umiyak. Napahagikik sa Elmo sa ginawa niya. Habang nakitang isang babae na pinapatahan ng tatlong bata. Habang nasa loob ng kotse sa Elmo, hindi pa rin nawawalang ngiti niya sa kanyang labi dahil sa tatlong bata na umiyak. Tuwang-tuwa siya sa kanyang ginawa, lalo na sa batang babae. Akala niya talaga hindi ko siya papatulan. Ngiting wika niya, habang muli nilang binaybay ang daan papunta sa kinaroroonan ni Kate. Biglang naalimpungatan si Elmo dahil napanaginipan niyang batang tumawag ng mama kay Kate. Napakunot din ang noon niya nang maalala ang tatlong bata kanina. Shit, sinasabi ko na nga ba? Inis na sigaw ni Elmo. Nasaan na tayo? Tanong niya sa driver niya. Malapit na po tayo sa hacienda ng mga Crawford, sir. Sagot ng kanyang driver sa kanya. Dam, ibalik mo. Po? Ang sabi ko, ibalik mo sa fast food chain na pinanggalingan natin. Galit na sigaw ni Elmo. Pero sir, malayo na po tayo doon. Wala akong pakialam. Sundin mong gusto ko. Ibalik mo. Malakas na sigaw ni Elmo kaya dali-dali nang niliko ng driver niyang sasakyan. Taka naman na napatingin ang kanyang driver sa kanya at ilang tauhan niya na nakaupo sa likuran ng kanyang kotse. Dahil hinahampas niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay. Ang tanga mo talaga, Elmo! Malakas na sigaw niya. Nang marating nila ang fast food chain na hinintuan nila kanina, ay mabilis na pumasok si Elmo sa loob. Pero, hindi na niya nakita ang mga bata. Pinuntahan niya ang counter at tinanong ito tungkol sa tatlong batang kasabayan niyang kumain. Hindi naman naalala ng babaeng tinanungan niya ang mga batang sinasabi ni Elmo dahil naka-out na ang crew na naka-duty nung kumain sila. Kinausap naman ni Elmo ang manager para tingnan ang CCTV camera nila
Gusto niyang malaman kung saan sila nagpunta. Agad na pumayag ang manager dahil sa perang ibinigay ni Elmo sa kanya. Kaya inutusan niya kagad ang tauhan niya na i-check ang CCTV footage. Napakunot ang noon ni Elmo na makita nitong kotse na sinakyan ng mga bata. Sinasabi ko na nga ba, napakuyom ang kamao niya habang napatingin sa daan na pinanggalingan nila kanina. Shit, bakit ba kasi ako natulog? Mabilis na tinungo ni Elmo ang kanyang sasakyan, kaya agad na sumunod sa kanya ang kanyang mga tauhan.